Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Ngayon, kung totoo, marami nang nakakaobserba nito. Sabi ni si Executive Secretary, dating ES Bersamin, sa interview sa kanya ni Deo Macalma, sabi niya, napakabait ng presidente. Actually, kahit na tinanggal si Bersamin, hindi siya galit kay PBBM. Hindi siya galit. Sabi niya, gusto niya na magpatuloy ang presidente, sabi niya. Tinatanong kasi siya, ano sa tingin niyo po ang masasabi niyo sa presidente? Sabi niya, magaling ang presidente, focus siya sa trabaho niya, masipag. Napakabait niya. Una, itong destabilization, ayan na. Ano ang advice niyo sa presidente? Ano sa tingin niyo? Matatapos ba? Kakayanin ba ng Pangulo na manatili pa sa posisyon hanggang 2028? Kayang-kaya ni Pangulo yan kasi si Pangulo nagsisilbi sa bayan. Wala tayong nakikitang excess or luho niya. Mabait lang. Oo. Pero kung hindi nagmumura yan, sasabihin natin mahina. Hindi. Dahil araw-araw yan nag-iisip tungkol sa bayan. Para sa bayan. Ang sipag, pumupunta sa mga bayan sa probinsya. Tinitignan kung anong kailangan. Ganyan. Kaya ito lumitaw itong ito na ito. Dahil dun sa kanyang pag-iikot na naawa siya sa mga kababayan natin. Kaya lang, so kung ganun ang description ni Lucas Bersamin kay PBBM, parang lumalabas, inaabuso ang kabaitan nito. Parang inaabuso ang kabaitan nito. Ibig bang sabihin nito, may mga nagmaniobra talaga sa paligid niya na hindi niya talaga alam yun? Parang ang nakaprontera lang yung dalawang Yusek, pero may nasa likod doon na mas makapangyarihan na talagang nagdidesisyon. Hindi si PBBM yon? Ganun ba yon? O baka si PBBM talaga yon? Gusto lang siyang iligtas, kaya pinapasa doon sa dalawang Yusek. Kailangang malaman ito ng taong bayan. At na kay Senador Ping Lacson yan. Kailangan makatotohanan ang kanyang investigasyon. Kasi pera natin ito, mga kabunyog, mga kababayan. Ako nagbabayad ako ng buwis. Ang binabayad kong buwis, bahagi ng pera na yan. Kayo rin. Kayo rin. Kahit ordinaryo kang mamamayan, vendor ka lang, tricycle driver ka, bumibili ka ng mga pagkain, bumibili ka ng sardinas, bumibili ka ng kung tricycle driver ka, nagkakarga ka ng gasolina sa iyong sasakyan, o may buwis yan. Yang mga buwis natin, yung pinag-uusapan na yan na bilyon-bilyon pera, pera natin yan. Ngayon, kailangan yung pera na yan ay bantayan ng tama. Ibig sabihin, hindi pwedeng sino-sino na lang ang nagdidesisyon yan. Kung paano gagamitin yan. Kung yung dalawang Yusek na yon ay nakapagdesisyon nang sila lang, ay matindi na yan. Di ba? Mga kabunyog, mga kababayan. Ito ang Kaya, seryosong bagay ito. Ang sinasabi ni Senador Ping Lacson, hindi involved ang presidente yan. Hindi niya alam yan. Naisahan siya, kumbaga. Pwedeng totoo din yan. Kasi sabi din ni Executive Secretary, dating ES Bersamin, sa interview ni Deo Macalma ng DCRH, mabait ang presidente. Di ibig palang sabihin, sinasamantala ang kabaitan ng presidente. Baka nga, si Saldico, bakit sinibak si Saldico noong 2024 pa? 2024, sinibak sa pagiging Appropriations Committee Chair. Siguro maraming natuklasan ang presidente na nalaman niya, huli na. Ang dami palang maniobra ni Saldico. Di sinibak. Sinibak. Pwedeng ganun yun. Dito na naman, may nakita na naman siya na may, mukhang may mga ebidensya nga talaga na yung insertions na yan na pinag-uusapan ay pinalusot na naman. Kumbaga, pinalusot na naman sa kanya, hindi niya alam. Kaya, ito? Mga kabunyog, nakakalungkot nito kasi ang pinag-uusapan dito, bilyon-bilyong pera natin ang nawawala. Sa ganyan lang. Imaginin nyo yan. Imaginin nyo yung nawawala.
na pera natin. Yan, pinag-uusapan natin. Yung natuklasan pa lang yan. Ay higit pang napakarami ang hindi pa natutuklasan. Kasi walang ebidensya, walang testigo, pero nangyayari. Diba? Sa tingin nyo, itong mga lumalabas na ito, ilang percent lang kaya ito ng kabuuan? Marami pa tayong hindi natutuklasan. Parang katulad din yan kay Sara Duterte. Ang sinasabi ng mga DDS, 125 million lang naman yung confidential funds ni Sara. Plus idagdag pa yung 500 million, 625 million. Oh, bakit daw tayo mainit na ang dugo dyan sa 625 million ni Sara? Samantalang ito daw mga corruption ngayon na naglumilitaw, mas matindi. Eh ito kasi may mga ebidensya na. Yung kay Sara kasi, ang ebidensya rin sa kanya, yung 625 million. Yun ang may reading ebidensya. Pero sa tingin nyo, yan lang yung ninanakaw ni Sara Duterte? Hindi. Kahit sa ganito rin, itong pinag-uusapan natin dito na mga bilyon-bilyon, malamang trilyon ito. Trilyon ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, ito pa lang yung lumilitaw sa mga ebidensya. Oh. Actually, kung hindi pa nga ito nagkahulihan, hindi naman lalabas yan. Magpapatuloy pa yan. Magpapatuloy pa sa susunod na mga taon, panahon. Diba? Oh. Kaya ako, sa totoo lang, sabi ni Congressman Ronnie Puno, wala daw kredibilidad si Saldico. Ha? Kaya hindi raw dapat paniwalaan si Saldico. Kayong tanungin ko, mga kabunyo, may kredibilidad ba si Saldico? Ha? Credible kayang testigo si Saldico? Ako, kung akong tatanungin, hindi ako sang-ayon kay Ronnie Puno na hindi credible na testigo si Saldico. Credible na testigo si Saldico kung sasabihin niya ang totoo at buong totoo, katotohanan. Bakit? Imaginin nyo, ikaw yung House Appropriations Committee Chair, ha? Siya ang napakaraming nalalaman. Siya talaga ang siyang nagmamaniobra niyan. Oh. Ngayon, kung magko-cooperate lang sana siya ng totoo, katulad ng ginagawa ni dating DPWH Yusek Bernardo, tell all, sinasabi na lahat, ay credible siya. Problema lang kasi sa kanya, wala eh. Ang rini-reveal niya lang yung insertions na 100 billion ni PBBM daw. Eh, yun lang ba ang naging subject ng korupsyon, yung 100 billion? Hindi lang yun, ang dami pa. Bakit yun lang yung binabanggit niya? Pangalawa, bakit niya sasabihin na hindi siya involved? Hindi daw siya nanginabang. Sino namang maniniwala sa kanya doon? Yun yung nagsisira sa kredibilidad niya. Pero, sa nalalaman talaga, pasikot-sikot, detalye lahat, siya ay credible na witness. Di ba? Yan yun. Oh, anyway, mga kabunyog, mga kababayan, ang dito, ang lumalabas, parang sinasabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin, mabait daw ang presidente. Mabait daw, sabi niya. O di ibig sabihin, nasasamantala pala. Kasi yan yun sinasabi rin ni Ping Lacson eh. Hindi dito involved ang presidente, may gumamit ng pangalan niya. So ibig sabihin, sinasamantala ang kabaitan niya. Ibig sabihin, naiikutan siya. Ah? So kung naiikutan siya sa ganito, mga kabunyog, mga kababayan, kailangan din sigurong ang presidente mag-ayos-ayos ng ganyang bagay. Kasi hindi naman pwedeng lagi siyang naiikutan. Okay, mabait siya. Ha? Pero, hindi naman yan pwede na may natitira pa siyang ilang taon. Pinagkakatiwala natin sa kanya ang pera natin, ang pera ng bayan. Oh? Yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sa totoo lang, nakakalungkot, nakakalungkot itong nangyayaring ito. Kaya sa ito, marami pa ang lalabas dito. Marami pa ang lalabas. At sa susunod na mga investigasyon, talagang kailangan umattend yung dalawang Yusek na yon, yung batang Yusek na yon, si Adrian Bersamin at saka si Trygive Olaybar. Dapat umattend yun. Kasi dapat pigain talaga yun. Sino ba ang nag-instruction sa inyo? Yan, magkakaalaman dyan. Si Amina Pangandaman din, tanungin din, yung bang mga pagre-release mo ng budget, alam ng presidente? Yun, mga tanong na gano'n.
May mga pinirmahan ka bang releases na hindi na alam ng presidente? Dapat ganun ang mga ano dyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Anyway, so, ayan, talagang grabe, grabe ang sitwasyon ng bansa natin. Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.